ka, kawawa nga si BP Inday, masyadong greedy nasa gobyerno. Ngayon lahat gagawin para pabagsakin siya, nawala si Sara sa kanilang landas. Kasi wala silang panalo kay BP Sara. Sorry na sa kanilang mga. Ayan po, di ba? Alam na alam nila yung laman ng konstitusyon di umano. Masyadong sigurista si Yulul. Nagpapaepal naman si JB. Dapat tuloy-tuloy. Nasaan na ang pagiging full-blooded opposition sa darating? Nahalalan 2028. Another binabagot nililis pa ang issue. Yan, sabi ni Boyax Putaw. Kalihim at kape, panalo merienda. Si Diwata na ba ang worst PNP? Boss Bans, 32 million boto ni BP. Martin, 100k plus lang. Takot pa si BP sa lagay. Pasabilyo. Pasabilyo, ngayon ka na magtanong. Inggit ka sa Lasal at Ateneo at UP, lahat ng mga kilalang university. Kaya anong school ang pinagmamalaki nyo? Sino? Inggit ako? Bakit ka naman maiinggit? Ayan, isip mo yan, Pasabilyo. Laging may inggit. Ha? Bakit ka maiinggit sa mga taga-Lasal, taga-Ateneo? Maiinggit ka lang kung inggitira ka. Pwede ka ba mainggit sa Lasal at Ateneo? Mga mayayaman na tao yun. Pag hindi ka marunong lumagay sa kalalagyan mo, maiinggit ka talaga. 'Di ba? Kaya nga dami na iinggit sa akin pag may nagpapakape. Ako ba naman maiinggit sa kanila? Alam naman natin pangmayaman yan Lasal at Ateneo. Kahit matalino ka pa, hindi ka bagay diyan sa Lasal at Ateneo. Pangmayaman lang talaga yan. Bakit ka naman maiinggit diyan? Nainggit din ako ngayon kay Diwata. Biruin mo, naghamon ka ng palaki yan. Lahat na naghamon ng palaki yan, tsako. Dahan-dahan, alis na kay Tambaluslos. Ayan, correct. Boss Bats, napansin mo ba kahawig ni Joey si Rio Locsin? So, Rio Locsin? Hindi ko pa grabe. Grabe to si Joel Natula. Pinagnanasahan mo si Joey. Si Pat Sabilyo yan lang inggit sa iyo. Tsaka pag lagi ka nagsasalita ng inggit, ibig sabihin, nasa bokabularyo mo yung inggit. Ako kasi wala sa bokabularyo ko inggit Hindi ka ba naiinggit sa nagkakaisa sila na dapat ituloy ang impeachment? Kasasabi lang ng taga-Lasal siya. Hindi siya sumusuporta sa mga statement ng Lasal. Ikaw ba, taga saan ka ba? Lasal at Ateneo ka ba? Ba't mo Kung hindi ka naman Lasal at Ateneo, Pasabilyo, wag mong sabihin na naiinggit ako. Hindi ka naman pala taga Lasal at Ateneo. Never po ako nainggit. Ako po swerte. Kasi, alam niyo, ang hirap-hirap nyo. Ang hirap-hirap mo nung pinanganak ka. Pagkatapos, nakatapos ka ng pag-aaral, wala po. Ba't mainggit? Ikaw naman Pasabilyo. Wala sa bokabularyo namin yung mainggit. Ikaw yata ang inggitira. Mauso na naman ang palakihan challenge. Boss, opinion mo sa double-edged vlogger na humahalo sa DDS vlog. Ano ba ibig nyo sabihin na double-edged vlogger? Tukuyin nyo na. Bakit nyo sinasabi sila na double-edged sila? Para saan ba yan? Mag-RH na lang tayo, Boss Buds. Yan. Magandang tanghali. Linggo. Serbado. Naalala ko impeachment na era. +1 yung iba. +2 sa final grade kami sa Lasal. Okay, tamo. Pero pro-era pa ko nung kaya hindi ako sumama sa rally. Yung UP Law nagsalita sa impeachment ni Sara pero yung UP mismo merong 1.134 billion pesos na unliquidated, unrefunded fund as per 2023 COA report. Hindi sila inimbestigahan, di ba? Yun yung problema Ipokrito sila Yan ang mga nagpupursige na ma-impeach si BP Sara.
Yan ang mga inggitiro. Gago, yan nagsabing inggit ka sa graduate ng Ateneo at Lasal. Magaling lang yan mga sa rally-rally pero takot sa bardagulan yung mga yan. Hanggang placard lang sila, mga anak mayaman mga yan, kaya takot masaktan. Correct. Pucha, baka hindi pa nakarating sa mga tinitirahan natin. Means boss, mag-favor ka sa Marcos and Duterte, no-brainer. Ang hirap naman po nun, bakit nyo naman sila, alam nyo po, huwag kayong akusa ng akusa kung kani-kanino mga vlogger. Vlogger din ako eh. Ibig sabihin yan, meron kanya-kanya kaming pag-iisip. Hindi porket sinabi na isang vlogger, ikukundinan niya yung ibang vlogger. Ganito lang po yan. Kung hindi kayo naniniwala sa isang vlogger, paniwalaan nyo lang po, pakinggan nyo lang po yung ano, huwag nyo lang pag-isip-isipan. Kasi, ganun talaga ang tao, wala pong tama-mali. Sa tingin nila, tama sila eh. Yung mga loyalista nga, di ba? Yun po. Gagawin nagsabi, inggit ka sa Lasal. Boss, natakot sila sa bloodbath kaya yung iba nagbabaliktaran na. Alam naman kasi nila eh, na yung suporta ng tao sa baba nasa Duterte. Lalo na po yung mga nakatira sa Visayas at Mindanao. Kung saan ka bilong, doon ka makinig, basic, correct. Alam niyo po ako, eto natira po ako sa natira po ako sa BGC. No? Alam ko po yung pakiramdam nung yung hindi ka bilong na sinasabi ng mga yan. Sasabihin mo pa sa bilyon na maiinggit pa ako. Nakita ko yung kalagayan nang hindi mo kauri yung mga halimbawa, mga makakasabay mo sa elevator, 'di ba? Alam mong iba yung kutis nila sa kutis natin. Kahit nasa isang building lang kayo nakatira, pare-pareho nakatira kayo sa kondo. Alam mo yung iba yung kutis nila. Alam mo, hindi ako naiinggit na to the point. Alam ko na kahit na ipagpilitan mo yung sarili mo, kung hindi ka kasing yaman ng mga Atenista at Lasalista, tapos sasama ka sa kanila, makikisaw-saw ka, kawawa ka lang. Hindi ako tumagal sa Okay, na-enjoy ko, maganda yung lugar, di ba? Masarap mag-vlog, masarap umikot-ikot, masarap maglakad-lakad doon sa BGC. Pero lahat ng tao ron, yung mga naninirahan doon, saan kumakain ba sila sa karinderya? Ako lang siguro. Ang kasabay ko sa mga kumakain sa karinderya, lahat ng trabahador eh. O, yun po yun. Hindi po ako ganun. Di dapat doon pa rin ako sa BGC. Kaya lang, hindi yun yung crowd mo eh. Hindi ko yan. Hindi akin yan eh. Yung may nagtanong, may nagandahan sa aking t-shirt, Pilipinas, nakalagay. Excuse me, where do you buy that? Ganun to. Dyan lang sa SM. Puta, sa isip-isip ko. Pare-pareho tayong Pilipino dito kung Englishin mo ko eh. Excuse me, where did you buy that? SM lang. Naroon lang, Pilipinas. Hanapin mo lang doon. Meron silang ron ng mga Pilipinas. I thought it's Tapos sasabihin mo, maiinggit ako. Hindi. Hindi ako naiinggit sa kanila. Actually, mararamdaman mo na hindi mo sila kauri. Kaya mas gusto ko rito tumira na mga, alam mo na, yun po yun. Kaya, mga nag-iisip lang yan na binabanatan mo yung Lasal at Ateneo kasi hinahanapan mo sila eh. Hinahanapan mo sila ng, anong tawag doon? Hinahanapan mo sila ng, nung ginawa nilang statement kay Grijaldo, kay Tatay Digong, hindi dahil naiinggit ka. Nakakaisip lang na inggit ka agad. Yung mga inggitiro. Ang daming maliliit na langgam Boss Buds,
Pinagyayabang ng Ateneo na 516 sa world ranking, yung Lasal 640 sa world ranking, ay universities. Pinagyayabang nyo, wala namang kwenta global. Galit ka sa Lasal Ateneo dahil nag-iisip sila ng tama, ganun. O yan, pwede mo sabihin galit, pero yung sabihin mo inggit. Di ba? Mas katanggap-tanggap yung galit ka. O, galit ako sa kanila kasi nasaan sila? Ipokrito kasi sila. Ang sinasabi kasi nila, kaya sila nag-iingay ngayon dahil sila ay makakonstitusyon. Upholding the Constitution. Yun yung sabi nila sa my statement na gusto nilang masunod yung konstitusyon. Nasaan nakalagay sa konstitusyon na pag ikaw ay hindi kursunada ng mga congressman, yung sagot mo, dapat ka nang makulong kahit wala kang kaso. Di ba? Tinanggalan mo ng liberty yung tao dahil hindi mo lang kursunada yung sagot. Bakit wala silang statement kay Grijaldo? Nasaan nakalagay sa konstitusyon ng isang kriminal, kriminal to ng isang kriminal na nakagawa ng krimen sa Pilipinas ay dapat litisin sa ibang bansa? Wala. Wala sa konstitusyon yan. O paano mo sasabihin? Paano nyo gagawing statement? Kaya ipokrito kayo. Kasi nakikita nyo na mali yung ginagawa ni Chis Escudero. Malamang mali talaga dahil manggagamit nga Malamang mali talaga yun dahil kahit ako tanungin mali ba yung ginagawa ni Escudero? Malamang mali. Pero hindi ako papalag kasi pabor sa atin niya. Kaya dapat lang kayo pumalag. Pero dapat sabihin nyo, kasi ayaw namin ginagawa mo dahil anti-Duterte kami. Pero yung nagtatago kayo kunwari na ina-uphold nyo yung Constitution, nasan kayo? Nung kinulong si Tatay Digong, ano yung upholding the Constitution? Kaninong Constitution? Mismo yung batas ng ICC, nilabag nila Torre. Ang linaw Kahit si Patsabilyo, alam to Malinaw tanungin kita Patsabilyo. Naniniwala ka ba na nakalagay sa ICC na dapat dalhin sa local court? Malinaw yun Labag sa konstitusyon natin, labag din sa batas ng ICC yung ginawa nila. Dinerecho nila sa dahig. Hindi tayo umabot may balita tayo sa ICC pero mamayang gabi na lang. Ang tao ngayon hindi na pumapanig kung sino ang tama. Doon sila kung saan sila makikinabang. Dati naman talaga. Dati pa naman talaga yun. Dahil ang tama po, depende sa pinapanigan mo. Di ba? Wala pong absolute truth. Hindi po totoo yan. Ang tama sa mga loyalista, mali sa atin. Di ba? Ang tama sa mga Duterte, mali sa mga Dilawan, Kakamping at mga loyalista. Boss Baz, Atenista daw si model of Manila. Talaga? ako po, hindi ko po pinagyayabang, Pumasok po ako sa Lasal. Matagal-tagal po ako, nagtinda ako ng fishball. Biro lang. I was once taga-Atenista nga sila, wala naman radyo. Huwag na pahalata na taga-Ateneo, Atenista. Yun ibig sabihin. Hindi taga-Atenista, tao na nga yun Yung Atenista Atenista nga sila, wala naman sila radio program. Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. I was once a Lasallian but I'm for Duterte's style of governance. Yan, mga taga-Lasal yan, Boss, mas okay maging simple lang pamumuhay, stay low, kaysa mayabang at bida-bida. Pag naghirap yung mga, yan nga. Ang tama sa mga loyalista ay magsinghot. Wala po talaga sa
eskwelahan, pinanggalingan. Merong mga bilyonaryo galing PUP. Alam nyo po, ang PUP, huwag nyo po maliitin yung PUP. Di ba? State University nga yan eh. Ang point ko lang po, hindi po rin ako naniniwala na anong tawag doon? Hindi po ako naniniwala na wala po sa eskwelahan yan. Okay. Kunwari po sinasabi nyo, halimbawa, ako nga, graduate lang ako rito sa local college. May mga local yung mga sa probinsya lang, di ba? O pero naging umasenso buhay ko. Marami pong ganyan na istorya, di ba? Yun na nga yun eh. Yun na nga yun eh. Diyan ka na nga graduate dahil sa sobrang talino mo, napaunlad mo pa yung buhay mo. Paano pa kaya kung graduate ka sa UP? Alam mo yung ibig ko sabihin? Yun eh. Paano pa kung sa UP ka graduate? Baka mas maunlad ka pa ngayon. O hindi po natin maisasantabi na tools po yan. Kasi malaking bagay po sa edukasyon yung mga teacher, mga professor. Tignan nyo po yung mga lumaki sa yung mga lumaki po sa Ateneo. Grade school pa lang Ateneo na Atenista na sila. Grade school pa lang Lasal na sila. May advantage ba sila kaysa sa mga graduate ng Law School of St. Andrews Field? Meron po ba silang advantage? Meron po silang advantage. O bakit po? Alam nyo po, ang mahal po ng pasweldo sa teacher eh. Ang kinukuha po, kasusumpa pa lang ng mga teacher. Yung mga pumasa sa ano ba yung tawag sa yung board exam ng mga teacher ngayon. Dati pebet pa yung alam ko. Ano ang tawag sa mga teacher? Pumasa pa lang po sila, mga top 10. LET. Di ba? Licensure exam for teachers. Yung top 10 po dyan, nire-recruit na ng Ateneo, Lasal. Alam nyo ba yun? Naroon po yun. Naroon na sila sa panunumpa pa lang. Meron doon puta. Ikaw mismo ang nare-recruiting. Siyempre puta, pag bagong graduate ka, re-recruiting ka ng Lasal Ateneo, bakit hindi ka magpaparecruit? Sa simula pa lang po, nakukuha na nila yung the best of the best ng mga teachers. Dahil pera nila ng pera kagad. Ayun yung po yun. Kaya wag nyo pong sabihin na pareho lang. Ikaw, matalino ka, professor. Universidad na tayo, university setting na tayo. Matalino ka, may offer sa'yo. Pareho lang ng offer. Magtuturo ka sa Ateneo o UP o Mapua o ano pa mga sikat na eskwelahan dito sa Kamaynilaan. Ino-operan ka rin dun sa Marinduque. Pareho lang ang sweldo. Ano pipiliin mo sa tsak kung matalino kang tao? Dito. Mag-UP ka. Kasi yung challenge sa mga matatalino kasi, sa mga matatalinong tao, pati yung challenge na yung ikaw nga pinakamagaling dun kung saan ka man sulok. Sa tawi-tawi halimbawa, ikaw na pinakamagaling na professor dun. Pero syempre gusto mo yung mga colleague mo, yung alam mo yun. Kaya may importante din po yun, yung eskwelahan. Mga simpleng salita, tanong mo pa sa viewers mo, yan ba matalino? Opo, hindi po ako matalino, bobo talaga ako. Patsabilyo, bobo talaga ako. Suko na ako sa'yo. Kaya ka nga nanonood sa akin dahil pambobo lang yung alam mo Alam niyo po,
Yun po yung wala na po akong pakundangan. 'Di ba? Hindi po yan ang definition. Makakalimutin na kayo pag kayo po ay tumatanda. 56 na ako eh. 'Di ba? Siyempre makakalimutan nyo na. Kaya nga po may audience eh. Kaya nga kayo may viewers eh. Ngayon kung wala kang tiwala sa viewers mo, sa tingin mo ikaw lang ang magaling at ang viewers mo walang alam, kaya ka nga hindi vlogger eh. Ikalawa, bukod sa hindi ka vlogger, kaya ka nga walang radio show. Ako meron. Bobo po ako. Wala naman ako sinasabing matalino ako. Sige na, suko na ako riyan. Diskarte ni Badong yun. Wala kang tiwala. Sa sobrang tiwala ko, sa sobrang tiwala ko, naniniwala ko na matatalino lang nakakaunawa sa akin. Sa sobrang tiwala ko na matatalino kayo, hindi pa po ako napahiya. Pag may nakakalimutan ako, sino sumasagot? Kayo. Yan lang po yun. Hindi po yan ang sukatan ng katalinuhan. Yung nakalimutan mo lang. Hindi nila matatanggap. Yung mga bobo kasi, ayaw na ayaw nila yan. Tignan niyo attitude ni Leni Robredo. Diba? Ayaw niya na nakokorek siya. No? Ayaw niya umaamin ng pagkakamali. Eto, sabihan ako na mali ka ba dong? Ganun ba? Bakit? Kasi sa sorry, mali po ako. Ganun po kami. Ganun po kami mga bobo, patsabilyo. Ikaw lang ang gumagawa sa mga vlogger. Opo, kakaiba kasi ako eh. Ako ang pinakamahinang vlogger. Kaya ka nga sumusubaybay sa akin eh. Hindi mo kayang arokin yung mga sinasabi ng matatalino, di ba? Magaling ka Kuya Bads. Pumasok na ako dyan, kinuha ko cellphone, bag at pitaka. Pumasok daw siya sa Ateneo, kumuha ng bag, cellphone. Sanction ICC judge, pinarusahan ni Lolo Trump. Late boss, nga, yung baluga. Palipati mo nga yan si Pat Tabilio dito nang makalikot. Aminin mo talagang di mo alam. Oo, hindi ko nga alam. Bakit ba? Umaamin na nga ako, hindi ko nga alam, kaya ako nga tinatanong eh. Wala talaga akong alam. Lahat ng sinasabi ko galing sa inyo. Okay ka na, masaya ka na, Pat Tabilio. Inaamin ko, ano pa ba gusto mong aminin ko? Hindi ko alam ang mga sinasabi ko. Yung mga gusto mong sabihin ko. Ayaw niya sabihin na nakakalimutan ko yung salita. Gusto niya sabihin ko hindi ko alam. Hindi ko to nakalimutan ha, pero meron ako salita na gustong sabihin, kayo na magsabi. Nahawig po kayo kay Mandarahog. Hindi ko po kilala. Kung yun po yung vlogger, hindi ko po kilala yan. Boss Bads, paano na yung mga Afghan refugee na dinala dito sa Pilipinas? Wala tayong balita, malamang narito pa rin yun. Hanggang ganyan ka na lang, Pats. Alam mo, gusto mo, Pats Habilio, para, alam mo, ikaw, matalino ka, tingin ko eh. Tansya ko lang, matalino ka eh. Ang kulang lang sa'yo, lakas ng loob. Kaya mo rin tong ginagawa ko, Pat Tabilio. Mag-vlog ka na. Para makadagdag ka sa mga loyalistang. Kasi mga bugok, umamin ka man at hindi. Karamihan ng mga vlogger. Meron siguro isa o dalawa o tatlong vlogger na loyalista ng metalino. Pero the rest, panay mga bugokis, tawa lang ng tawa eh, di ba? Ikaw, tansya ko, magiging mahusay na vlogger ka para sa mga loyalista. Pat Tabilio, yun yung kulang, yung matalinong vlogger nila eh. Mag-vlogs ka na, kaya mo yan. Doon mo mapapatunayan na magaling ka talaga. Huwag mong kausapin ng bobo Kuya Bads, nakakahawa. Hindi, okay lang yan. Kasi pinapayuhan ko siya eh. Kinakailangan niya talagang seryosohin. Hindi naman patalinuhan yan eh. Alam, porque ba't mas matalino ko sa'yo, hindi ka na magba-vlogs. Patunayan mo rin kasi na may utak ka. Yun kasi ang problema, pinupunan mo yung mga vlogger. Tapos, hindi mo naman yata kaya. Hindi mo naman yata kaya yung ginagawa namin. Pero tingin ko,
mahina lang ang yung ano, mahina lang ang yung loob. Ha? Oo. Kaya pinalalakas ko loob mo. Kaya mo yan. Sir Barge, yung ating OFW hospital sa Pampanga, kumusta na kaya? Aba, wala po akong balita. Ako lampas na ako ng UP, umabot ako ng Bay. Ano? Lampas ako ng UP, umabot ako ng Bay. Hindi ko nakuha. Regards daw ni Franz Castro, Tatay Badong, miss ka na daw ng model ng St. Peter's Chapel. Hindi na ba natin siya natatopic? Wala na, wala na gustong mag-topic sa kanya.